Ito yung report natin na yung objective natin. Unfortunately, ang problema ko sa ganito mangyayari dyan. Itong nakikita mo tong part na to, ito hanggang dito, hanggang kay total premium, sub-report ito. Nakikita mo Mike? Yes po. Itong part na to is sub-report. So, dalawang sub-report na. Itong buong body na to, ito main to. Ito yung main report. Ito yung questionnaire na subcontractor, another sub-report. Itong trade specific, another sub-report. Itong general information, another sub-report. Ito, sa kanan natin ito, tignan, baka static na lang itong part na itong prior carrier information. Hanggang dito lang tayo muna titira, general information. So, kung titignan mo, ito ang main report. Design. Yung unang sub-report is ito. Which is yung ito yon yung reconciliation. Ayan yun, no? Quotation, premium reconciliation. And then yung payment options, yan yun. Okay? Ito yung payment options. Tapos ito, yung katawan na to, okay, ito yon. Ayan, nakita mo yung submission. Dadrag mo lang yan doon. Okay? Kita mo? Para kay general liability application. Kunyari yung submission. Alam mo naman mag-insert ng text box, di ba? So, gusto mo maglagay dyan. Bawa dyan, maglalagay ako dito. Oh. Ikaw na magpaganda. Kaya guys, para ma-expedite natin na to, yung iba sa inyo tutulong rin dito sa formatting. Ang pinakamahirap dito is formatting. Kunyari yan. O kaya pwede kang pumunta dito, expression. Pwede mong iganyan dito. Pero mas maganda na kung dito mo na lang ilagay sa labas yung text mo. Ganun ginagawa natin dati, di ba? Ayan. So, Mike, tsaka Tristan, no? Yeah. Wala ba si dyan? Si Kevin? Bench po ata, sir. Okay. So, pagka niram ko yan, home, parameter, submission number. Itong general application, yung mga information niya na kay main. Main quotation. Makikita mo? Ito namang questionnaire, kung makikita mo. Alam niyo naman siguro definition ng sub-report, okay? It's sub-report, report rin siya, pero ini-insert natin siya sa main. Nakuha niyo yung definition. Halimbawa, itong quotation, premium reconciliation sub-report, pagka nirang ko yan, nagraran niya ng sarili niya. So, ito yan. Kumbaga, itong report na to, ini-insert niyo sa main, nakuha niyo. Yung premium reconciliation, ini-insert ko. Okay? Ganon din dito. Itong subcontractor. Teka lang, mali Subcontractor questions, dapat ito nandito. So, ang matrabaho lang dito sa report is what? Yung formatting, no? Kaya maggaganyan-ganyan kayo. Pero maganda to na matutunan nyo rin. Okay?
Ayan. So, paano natin pinapasahan ng parameter ang mga sub-report? Ayan o. Subcontractor. Nakikita nyo ba? Yes po. Okay? So ngayon, trade specific question, gagawa tayo. Okay? Ang ginagamit nating SP is this. Ito ang ginamit natin kay subcontractor. Ito naman gagamitin natin kay trade specific. So paano natin gagawin yan, okay? So first, mag-create muna kayo ng report, no? File new, para matuto kayo. And then ngayon, since nagagawin natin itong sub-report, wala yung header. Ito ang header ng report, body ng report, footer ng report, okay? Since na wala kang ayan, page header, ito ang kanyang page footer, ito ang kanyang body details. Since na gagawin natin itong gagawin natin itong details report ng trade specific question, so there is no need for header and footer. Okay, delete natin yung kanyang header and footer. Okay. So ang una niyong gagawin is data source. A24 ang pangalan ng database. Panoorin nyo na lang mabuti. Stored procedures. Ano yung sinabi kong stored procedures na gagamitin natin? Ang starting ng mga prefix ng report natin, report questionnaire. Okay? So, meron siyang tatlong parameter. Ang tatlong parameter niya is ito. Yung sub-report. Namaya papakita ko sa inyo kung paano natin pinapasa yung parameter ng main papunta sa sub-report. So, makinig kayo, okay? Para matuto kayo mag-telerik. Ano ang kanyang third parameter ng questionnaire? Trade specific, right? Okay? So, ayan yung result niya para kay trade specific questions. Nagbo-book mapping ka pa lang dyan. Okay? Ayusin natin yung name niya. Para malinaw. Okay. Ngayon na meron ka ng data source, ano ang next step? Ikaw, Mike, ano next step? Ano po? Kukonect dun sa, or tatawagin yung sub-report din sa main. Muna ng table. Kasi listing to di ba? And then tignan mo muna kung ilan yung iyong columns. Kung kulang ng columns, mag-a-add ka. Kung sobra, magbabawas ka. Kita mo? Tignan mo muna kung saan mo i-insert. Pwede kang gumamit ng listing, pwede kang gumamit ng cross tab, okay? Tapos yan, click, data source. Ano ba ang format natin? Ano ang format ng trade specific? Item number, description, tsaka answers. May problema tayo dito sa answers. Paano kung yung answers, kahit hindi na siguro tayo mag-yes or no? Gusto niyo ba naka-yes or no? Pwede ko rin gawin. Sir, mas straightforward po siguro kung yung data na lang talaga. Like, kahit na, yes lang kagad, tas no, ganun. Wala na ito. Wala na po siyang parang radio button. Kasi sir, parang siyang radio button, di ba? Wag na po yun. Direct na yes na lang. Diretso mo na lang ng yes. Kung no, okay?
hintayin natin sila mag-complain kung ayaw nila. So first item number, drag and drop. Description. Item number, maliit lang. Answer. Kasi pwede sila magkaroon ng answer na text di ba? Pwede rin yung mga selected sa konting testing. Home. Yun. Bago natin yan i-insert, ayusin muna natin yung kanyang mga parameter. Kasi i-insert natin ito sa loob ng main. Ang problema, pag in-insert mo sa main, paano niya i-distinguish yung parameters niya? Import parameters. Okay? So, Sir, sorry, sir. Sorry. Question po, sir. Paano nyo po, sir, niran kanina, sir, yung lumabas yung data? Ano pong, home, preview, yung preview? Oo, okay, sir. Thank you po. Thank you, sir. pero lalagyan natin siya ng parameter. Kasi may parameter to Parang kagaya, susundan niyo yung ginawa natin dito. Tignan niyo ito, may report parameters siya na dalawa. Kasi yung isa, static lang, okay? So, ganun gagawin natin. So, dalawa dito, parameter. Susundan nyo yung parameter na pinapasa natin sa SP. Which is quotation ID. Quotation ID. Anong type niya? Integer lang dito. Dapat big integer to Ang value niya, saan kukuha ng value to? Okay? Sa ngayon, ganyan muna gawin natin. Mamaya papakita ko sa inyo paano ililink yan. Add ng another parameter. Sa mga business application, mabenta tong Telerik report kaya kailangan alaman nyo rin. Visible, kung magdi-data entry ka during testing. Okay. So pagka nira nyo yan, nagtatanong, right? For testing purposes. Click nyo lang yan. Preview. Magra-run. Ayan siya, mukhang okay. Pero ang complexity natin, mamaya, pagka i-run na natin. So, tignan natin ang binding ng data. Mali, ito pala. Ito yung report, detail section. Saan na ba yung parameter? Okay. Teka lang. Alam ko dito ko i-define yung parameter niya Okay. Tapos, siguraduhin lang natin na yung parameter nito ito kasi static lang to. Itong trade specific, kung makikita nyo, it is constant. Okay. Pwede rin kayo gawin natin constant yon para kay trade specific questions. Ayan yung tatlo niyang parameter. Okay. Try natin ulit.
Tapos ngayon ito, i-insert na natin ito sa main report dito. So, paano kayo nag-add? Click nyo yung design, trade specific. So, meron pa tayong isang, palakihin nyo na lang yan. Meron pa tayong isang, ah, report. Yung isa dito, ano yon? Yung nakikita nyo dito. General information. Palitan nyo lang yan. Okay, yung trade specific na sub-report, na report, ipapasok na natin dito. Insert. Sub-report. Hilain nyo lang siya dito, i-drag nyo lang. Ayusin natin yung kanyang pangalan. Hindi siya nakakalito yan. Tapos, right-click nyo yan. Report source. URL. URL. Select a file. Yung ginawa natin, yung quotation trade specific. Edit parameters. Okay. Dito, dalawang report parameters lang papasa natin, which is quotation ID, parameter value. Kung makikita nyo, yung parameter value, kukunin natin sa report parameter ni main, which is ito. Ito, galing ito kay main. Kukunin natin siya dito, okay? Kasi pwede mong kunin yung value ng parameter sa mga fields ni main. Ito yung fields ni main niyo. Ito yung data source ni main. Pwede mo dong kunin o pwede kang makikuha sa kanyang kumbaga yung siya parameter ng main report, ipinapasa mo dito sa sub-report. Nakuha nyo? Okay. Yeah. Okay. Okay. So ngayon, balikan nga natin ito. Saan ito kukuha ng value, yung mga parameters nito. Yung parameter naman ng code trade specific, kailangan natin tignan saan siya kukuha ng value. Di ba kanina pinakuha natin siya ng value saan? Sa main. Yung parameter ng main, kailangan natin ipasa sa sub-report. Kasi pare-pareho lang naman sila ng parameter, yung quotation ID, and then meron lang na-add na parameter na insurance line code. Pero lahat ng parameter na tatanggap nito, yung nanay, nakuha nyo? Yung mga parameter na kailangan ng sub-report, ang magpapasa sa kanya yung parent na main report, nakuha nyo? Nakuha nyo yung concept? Ha? Hello? Sir. Kaya ngayon, itong value na to, isi-set natin yan sa parameter value ng main report, which is ito. Kaya kukunin natin yung value niya, okay? Yung value nito, sinasabi mo, saan manggagaling yung value ng parameter na to? Okay? Punta ka ngayon dito. Kukunin mo ngayon kay quotation ID. Yan. Sinasabi mo, yung parameter nitong sub-report, kukunin ko yung value mo, whatever yung pinasang value kay parent. Si parent na bahala mag-distribute. Okay?
Yan. Okay. Check natin kung gagana. Kaya importante na marunong kayo mag-debug, doon kayo gagaling. Okay? Go. Ito na yung parameter ng parent. Siya na bahala magpasa kay sub-report. Ito. Pansin nyo? Ito yung trade-specific questions. Ito yung subcontractors. Kita nyo? Meron na kayong questionnaire ng trade-specific questions. Meron na kayong subcontractor. Itong mga to, Mike, kung walang value rito, iwanan mo lang na zero, kahit di mo nalagyan ng Kasi itong mga to, wala namang kukuhanan to, okay? Kung gusto mong lagyan ng mapping yan, pwede kang pumunta sa SP niya, tapos lagyan mo lang ng static, okay? Opo. Halimbawa ito. Ito yun eh. Oh my. Mga SP ko dito. Ito yun. Nakita mo? Kahit maglagay ka lang dito ng mga peke na mapping, saka na lang natin naayusin. Kasi whatever yung result set mo rito, ayun yung lalabas saan? Ayun yung lalabas dito, right? Yes. Opo. Ngayon, kung may kulang tayong mapping, kasi kung makikita mo, madali lang naman mapping nito 1:1 lang itong mga to Bawa gusto mo maglagay ng mapping rito, wala pa tong column na to, idagdag mo na lang sa SP. Tapos, i-right click mo to, i-configure mo, no? Para madagdag dito yung kanyang mga columns. At pwede mong i-drag dito, okay? Kuha mo, Mike? Yes po, sir. Ganun ang gawin mo dito, okay? Ito. Ayan, mga yan. Halos lahat naman yung iban dito na yan. Pero kung may gusto kang idagdag, ay na lang. Okay? Nakuha nyo na ba kung paano gumawa? O ano? Gawin pa natin yung general information. Gusto nyo? O okay na kayo? Yes, sir. Nagka-idea na po. Okay, kunyari, gagawa tayo ng bago. Gagawin natin ito. Ito gagawin natin. Itong general information. Itong part na to. Ang problema lang kasi dito, tignan nyo Ito lang, okay, dito ko na lang ipakita yung sample. Okay. New, pow, no. Ano yung sinabi ko? Tanggalin nyo yung header kasi sub-report yan. Kung hindi sub-report, siyempre hindi nyo tatanggalin. Pero, okay. Tapos, anong gagawin nyo? Itong data source, ito ang isang, halimbawa ito, data source, di ba? Gumawa kayo. Yung mapping, di ba? Stored proc para kontrolado nyo. Ni-reuse natin get report. 7. Ito kasi papasa natin ito sa loob ng pag tinawag natin yung report. Okay. General information, ano ba yung parameter na yun? Kakalimutan na ito. Ano ba yung group, ISP ko?
Hindi na lang nandun. Okay, yan yun. So makikita nyo itong SP na to, reusable na to sa iba't ibang data source. Pwedeng yan, pwedeng ito. Pero papalitan natin yung laman nito. Peke itong mga laman na to, ha. Peke ito. Aayusin natin yan. Sundan nyo na lang yung SP kung saan yung setup niyan. Ang setup niyan is a setup quotation questionnaire. Okay? Okay, ayan yun. Yung mga data na to, ha, itong mga setup na questionnaire, like I said, peke yan. So ito, dapat ang pangalan ko dapat data para may liwanag general information, make it always readable. Ito na, okay, imamap na natin. Insert, pwede kayo mag-cross tab, pwede kayo mag-list, okay? Pwede kayo mag-table wizard, okay? Pwede nyo rin gawin dyan, insert, sa loob niya, pwede kayo mag-insert ng another table for complex, okay? Pero hindi natin gagawin yon. Mayroong times na kailangan mo yon, okay? Table within a table, okay? Parang kagaya rin sa SSRS. Sino sa inyo gumamit na ng SSRS? Nag-SSRS sa inyo? Ikaw, item number? Wala pa nag-SSRS sa inyo? Oh, sir. It's a GTEC before. Sino to? Si Mike? Opo. Yeah, sa mga business application kasi importante yan, no? Yung reporting. Shit. Okay. Parameters naman. Ano ang parameters? Quotation ID, right? Yeah, visible na natin. Hindi saan natin kukunin ang sagot niya sa main reporting parameters. Yeah. Bakit isa lang? Mamaya na nga. So itong titirahin mo bukas, Mike. Okay? Properties. Okay. Run natin. Testing nyo muna.
Machine. Kalimutan natin. Ayun, okay? Okay na siya, okay? So, gawin natin na yung report parameters, yung value nito ay kukuha kay quotation ID. Okay, ilagay na natin. Kukuha siya sa parent. Ngayon, ano nang gagawin natin? Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba dyan, nakita nyo, ito ang kanya. Kunyari nag-add pa ako ng isa pa, kunwari lang, pagtripan natin. Nag-add pa ako ng isang data source. Ito, Mike, tignan mo to. Ito yung reason kung bakit ko ginawa siyang sub-report. Di ba, ang gusto mo dati isang report lang. Nandun na lahat, right? Opo. Tignan mo ewan ko kung gagana yon. Paano kung may iba-iba kang data? May iba-iba kang data sa iba-ibang user. May iba-iba kang data sa iba-ibang table, right? Opo. Ayun, tignan mo Tignan mo to. Okay. May dalawa tayo, okay? Unang data natin itong general information galing dito, right? Ngayon, imamap natin yan dito. Okay? Ayaw na. Ayun ang sinasabi ko. Nakita mo? Hindi ko, parang isa lang yung gumagana sa kanya eh. Anyway, saka na lang natin paglaruan yun, no? Pero pag ito ang ginamit ko, preview, bukan natin na yung parameter nito is manggagaling kay kanino. Bukan natin na gano'n. Let's make the value constant. Let's try that. Kung gagana. Ayun, ayun yung sinasabi ko sa yung issue niya. Pero pag tinanggal ko yan, okay, nakita mo gumagana? Nakita mo? Yes po.
Pero pagka dalawa yung aking data source, nagto-throw siya ng error. Kung gusto niya mag-eksperimento doon, pero alam ko, isang data source, isang report lang. Paano kung may iba kang format ng report? Paano mo pagsasamahin sa isang data source? Nakuha mo? May ginawa na ba tayo dati na dalawa ang data source sa isang report? Opo. May naalala ka? Wala pa pa. Nagluloko po pagka dalawang data source. Yeah, pagka dalawa nilagay mo, alam ko. Pero kung may alam kayo, go ahead, share nyo sa akin. Okay, insert na natin siya, si General Information Questions. Ang mahimbing na tulog ni Kevin na. Pakisabi na lang kay Kevin mamaya mag-OT siya sa mga missing hours niya. Sir, dito na po ako. Andiyan ka ba? Let your presence known, otherwise hindi ko alam. Yes, sir. Sorry po, sir. Okay, new parameter, dalawang parameter ang kailangan natin para dito, which is quotation ID at saan natin kukunin. Ito yung parent ID. Pagka blank expression, ibig sabihin, kailangan nyo mag-input. Pagka gusto nyo kunin kunyari, yung sub-report nyo, yung value niya, gusto nyo kunin dito. Sa mga fields na to, pwede nyo kunin. Okay? Ayan. Isa pa. Okay na ba? Okay, nakaset na. Okay, let's see. Okay? Tignan natin kung nakumpleto na natin. Okay? Dito na tayo kay main. Report source, meron na. Pwede ba yun? Hindi ko nasubukan pa yun. And then itong sub-report na to, ipangalan natin ito as sub Okay, let's see. Ito yung parent value ng parameter nyo. Okay, ayun. So, kompleto na siya. Ito na lang. Ihuli na lang natin ito. Baka i-static na lang muna natin ito. Nakuha nyo? Saka na lang to. Pero ito, meron na tayo. Ito, trade specific questions. Ito mga main to main report, Mike. Ito, payment options. Ito, premium reconciliation. So kung ayun yung data natin, okay? Ito na siya. So more on formatting. So kayo magtrabaho sa formatting, tapos ipapakita ko sa inyo kung paano to tinatawag sa C#, okay? So ayun, meron tayong sub-report ng premium conciliation, payment options. Itong part na to, gaya ng sinabi ko, ito yung pinaka-main. Mike, nakuha mo? Itong subcontractors, ito yung mga questions ng subcontractors, sub-report, trade-specific questions, tsaka ito. Okay na? Okay na kayo?
Okay na? Okay, sige. Ibibigay ko to sa inyo. So, kung paano kayo, kung paano nyo makakuha ng access sa Telerik report, magtanong na lang kayo kay Mike, okay? Nagtrabaho rin si Mike dati dito eh. So, bibigyan po ba kami ng yung Yung paid report, lahat account? ng report na to, dapat meron ka na, wala ka pa bang access? Ano po, yung account to trial lang po. Parang may siya, Paano may natin watermark. siniset? Naalala mo pa ba kung paano natin pinapasok yung ano? Sige, kahit mag-trial ka lang muna, hindi ko alam kung paano natin siniset to para maging license. Ano po, pag dun sa account, pagka license po, Saan? magla-login po dun sa page, tapos meron dun parang pang paid version ng software. Ina-download yun. Yun yung walang watermark. Ipakita mo, ikaw magpakita, hindi ko na maalala eh. Wala po. May account po ba kayo sa pwedeng gamitin? Saan ako pupunta? Wait lang. Hindi ko alam eh. Dito ba? Hindi to, samples lang to. Hindi ko alam eh. Ikaw mag-share. Ipakita mo. Para matandaan ko. Hindi ko na matandaan eh. Bibigay ko lang sa inyo itong mga reports na to. Habang nandiyan pa si Eric. Ipakita mo. Ikaw mag-share. Go. Wait lang po, sir. Hindi ko na maalala. Eh, Lang po. okay. Nakita mo ba kung paano hindi mo makakita? Kaya mo magtatanong na lang ako sa ibang programmers kung hindi mo maalala. Kahit ako nakalimutan ko na. Nakuha, hindi mo na maano? Alam ko pagdating sa report, mo eh. Saan mo ipapasok? Sige, mag-trial ka lang muna. Pagka niyan, gagawin nating license yun. Ang kailangan mo lang naman ito eh. Ito palang kailangan mo eh. Hello? Ang Yes po, sir. kailangan mo pala yung mag-download ka ng Telerik Report Designer. Yes po. Meron na po ako. Sir. Ayun na muna gawin mo. Yung license saka natin pag-usapan kay Eric, madali na yun. Okay po, Hindi sir. ko lang alam kung may license itong ginagamit ko or not. Wala akong idea talaga eh. Kasi hindi ko naman alam kung saan ipapasok dito yun eh. Saan yung sa help options? Wala naman eh. Doon po, pag mag-login po dun sa page, tapos madadownload yung software. Anong doon. page ka? Tapos, Saang page ako maglalagin eh? Nakita mo naman wala akong login. ano po, yung sinend ko po sa... wait, pala niyo. Ewan ko. Sinend ko dyan po. Hindi Sinend ko po alam. sa Teams. Anong gagawin ko dito? Saan ako maglalagin? Wala akong idea. Magtatanong pa ako sa mga saan? Yun po sa upper right.
Dito? Yan po, login. Alam ko po sir, dati yung account niyo po yung gamit ko nun eh. Hindi ko lang Ito? maalala kung ano. Ito? Apo, yan nata. Yan. Yan? Sige, gamitin mo yan. Kung magagamit mo. Ayan. Sige, gamitin mo kung Ay, magagamit ayan mo. sir, yung downloads, pindutin niyo po. Saan? Yung Ito? downloads. Ayan. Ayan. Anong Ayan kailangan? yung, ay, paid to. Basta andyan po yung paid version. Kung, Sige, gamitin mo. Go sige ahead, po. gamitin mo yung account ko. Okay. Sige, gamitin nyo. Walang problema. Go Sige po. ahead. Nakita mo naman yung password, di ba? Yes po. Let me in ship 197 ano. Yeah, go ahead, gamitin mo lang kasi basta matapos lang natin yung ginagawa natin. Yeah, go ahead, gamitin mo. Naka-record naman yan, di ba? Yes po. Okay. Yeah, sige, gamitin mo. Okay. Gamitin mo na lang. Tingnan nyo na lang kung ano yung password doon sa record. Okay? Okay. Yeah, sige, go ahead. But andyan na yung mga report ha. So bukas yan na muna ang titirahin mo, okay? Okay. Mag-focus ka dyan. Tapos kumusta na kayo dun sa mga saving nyo guys? May issue pa ba kayo? Hello? Yes, sir. Kevin, may issue ka pa? Marami pa Ano ba? lang po, sir, may dinedebug pa po kami, sir, pero hindi naman po ganun ka-complicated. O sige, i-ano nyo ng gusto. Tristan, no? Tristan, nakita nyo naman, no, kung paano gumamit ng Telerik. Ang inaano ko lang sa inyo, mag-download kayo ng ganito, yung Telerik Report Designer, okay? Kung makukuha nyo yung latest version, kunin nyo. Nakuha nyo? Yes po, Tapos, sir. kukunin nyo lang yung mga file ko, i-open nyo lang yung mga file na binigay ko. Ayun na yon, magagawa na niya, okay? Kung gusto niyo maglaro sa Telerik. Okay? Okay, so ganun gawin natin. Go ahead, gamitin niyo yung account ko. Wala akong problema doon. Ewan ko lang kung may problema pagka maraming gumagamit na bahala na kayo. Sabihin niyo na lang kung may problema, papakuha ko ng license. Okay? Okay po, sir. Okay. So ngayon, gagawin ko na yung pagtawag ng Telerik Report Designer sa C#. Kasi gagawa ko ng separate layer doon. Okay? Okay na tayo, Mike? Ano itong last name ko? Sino naglagay nito? Joey ko. Baka si Eric naglagay nito. Sige. Okay. So alam mo na, no? May questions? Sir, also, Daniel and JC, malaki matutulong nyo dito sa Telerik Report Designer at saka isa pa maganda rin na laruin nyo to, okay? Yes po. Yes, sir. Nakita nyo naman yung yung access ko na panoorin nyo na lang yung video. I-share mo sa kanila, Mike, okay? Okay, sige. Kung paano Thank you, sir. mag-integrate doon sa C# ako na bahala. Ayun ang next task ko. Okay. Thank you, sir. also sir, yung email niyo po, hindi po masendan ng mag-email po kasi kami sa Opsel. May iba po kayong email. Si Lily na lang kunin natin email ni Lily. Ay, Teka lang. Ito na lang nga. Ayun ang binigay ni Alta, ewan ko hindi gumagana.
Pwede kayo makipag-communicate kay Alta. O bakit wala na ako mga ano? Okay po. Teka lang. Anong nangyari sa Outlook ko? Marunong ba kayo mag-configure ng Outlook? Ha? May marunong sa inyo? Sir, ano po ba kailangan gawin? Hindi kasi yung Outlook ko. Ano, eh. Yung sa bagong Outlook, sa 2024 na Outlook. Oh. Usually, sir, normal login lang naman po dun pagka Outlook account. Sige, di ba, next time gawin natin. Sige po. Sa ngayon na, ano. Ayan, may sinend ako sa inyo, ha. Try nyo dyan. Try nyo dyan mag-send, okay? Okay po. Try nyo. Yung mga mag-ano, ha. Saka ito, importante si Lily ma-email niya rin. Kasi siya yung pinaka-ano natin sa admin natin, okay? Kaya kailangan alam niya rin. Kung hindi gumana yan, isama niyo itong email na to kay Lily, okay? Importante na alam niya, admin siya. Siya ang nagpapasahod sa inyo. Okay guys, sige. Thank you, sir. Continue nyo lang yung ginagawa nyo. Focus ako sa pagtawag ng report. So, meron na ka ikaw sample ng report, no, Mike? Yes po. Meron ka ng sample ng report, no? So, alam mo na kung anong ipapattern mo, okay? Ngayon, Opo, sir. yung mga ano, no, sa Monday, wala si Mike. Wala ka ba sa Mike Monday? Yes po, Mike? sir. Yes po. Hanggang Wednesday po. Yung ginagawa mo, make sure na may endorse natin kay Tristan o kung sino yung mga available kay Tristan yung pag-format ng report, okay? Opo, If sir. ever na hindi mo matapos, kaya kailangan isend mo sa amin yung report, okay? Opo, sir. Okay? So, Tristan, Yes, sir. JC, tsaka Daniel, kaya kung may time kayo i-install nyo rin itong report designer sa inyo para mapagtulungan natin yung formatting niya. Yes po. Okay, sige. Okay, bye. Okay, sige. Thank you, sir.